Dala ang dalawang malaking bag ng grocery ay nagmamadaling naglakad papauwi ng bahay si Ana. Plano niyang magluto ng hapunan upang ipagdiwang ang kanyang ika-40 kaarawan. Tanging ang malalapit na kaibigan lamang ang imbitado. Dahil sa dami ng iniisip, hindi niya napansin na halos nasa gitna na pala siya ng kalsada. Bigla na lang niyang naramdaman na may tumama sa kanyang braso. Dahil roon ay nabitiwan niya ang mga dalang bag. Napasigaw si Ana dahil sa sakit, kasabay ng pagkalat ng mga pagkain sa kalsada. Anong nangyari? Muntik na akong magulungan ng sasakyan mo. Dapat hindi ka nagmamaneho. May driver's license ka ba? Galit na tanong niya sa driver habang hinihimas ang braso. Excuse me ma'am, pero hindi kayo tumitingin sa nilalakaran nyo. Nasa gitna na kayo ng kalsada. Pero pasensya na, hindi ako agad nakapagpreno. Ihahatid ko na lang kayo pa uwi. Mahinahong wika ng driver bago bumaba upang pulutin ang mga grocery na kumalat na sa kalsada. Napagtanto ni Ana na mayroon din naman siyang pagkakamali. Tama ang driver, halos nasa gitna na nga siya ng kalsada. Pasensya ka na rin, malalim kasang iniisip ko kaya hindi ko na malayan. Salamat kung ihahatid mo ako. Walang problema, ako nga pala si Mateo. Nakangiting wika ng lalaki bago inilahad ang palad upang makipagkamay. Habang nasa biyahe ay nagkwentuhan ang dalawa. Swerte naman ng asawa mo, may maganda at matalino siyang misis. Sa kasamaang palad, minalas naman ako sa asawa. Iniwan niya ako pati ng anak namin. Ikaw, may anak ka na ba? Namula ang pisngi ni Ana sa tanong na iyon. Sa totoo lang ay iyon ang isang bagay na ayaw niyang mapag-usapan. Matagal na siyang kasal pero hindi pa rin nagkakaanak. Wala pa kaming anak. Maikling tugon niya kay Mateo. Diyan na lang sa tabi. Salamat sa paghatid. Huminto ang kotse sa tapat ng isang malawak na bakuran kung saan matatanaw ang malaking bahay. Sige Ana, pasensya na ulit sa nangyari. Ngumiti lang si Ana bago pumasok sa loob upang asikasuhin na ang mga pinamili. Mag-aalas 4 na pero wala pa siyang nasisimulang lutuin. Sinubukan niyang tawagan ang mister na si Raymond pero hindi ito sumasagot. Napapansin niya nitong mga nakaraan ay palaging late umuuwi ang kanyang asawa. Irritable agad kapag mayroon siyang itinatanong. Ana, marami pa akong problema sa opisina. Huwag ka nang dumagdag. Minsang wika pa nito. Sa halip na makipagtalo ay iniintindi na lamang ni Ana ang kanyang asawa. Baka nga talagang pagod lamang ito at maraming problema. Ilang sandali pa ay dumating na ang mag-asawang si Gwen at Arnold. Mga kaibigan niya noon pang sila ay nasa kolehiyo at ang tanging kaibigan na mayroon siya ngayon. Ayaw ng asawa niyang si Raymond na magpapasok ng kung sino-sino sa kanilang tahanan, maliban doon sa mga taong matagal na nilang kakilala. Ana, wala talagang kupas ang ganda mo. Para ka pa ring 25 years old. Wika ni Gwen habang iniaabot ang regalo. Wala pa ba si Raymond? Alam mo naman yon, laging may urgent meeting, project at talagang priority niyang negosyo. Napaka hands-on. Alam mo, bilib rin talaga ako sa'yo. Lagi ka lang mag-isa dito sa bahay. Bakit di mo kaya subukang magtrabaho? Usisa ni Arnold. Tamang-tama, naghahanap ako ngayon ng magaling na architect at ikaw ang naiisip ko. Ikaw ang pinakamagaling sa klase natin noon. Gusto ko naman sana, kaso alam niyo naman si Raymond, siguradong hindi yun papayag. Nako, wala namang bago dun. Pasensya ka na Ana, pero sa tingin ko, makasarili ang asawa mo. Tapos nagpapauto ka naman. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa ka niyang alila dito sa bahay. Habang siya nagpapakasarap sa labas. Uuwi kahit anong oras niya gusto, ni hindi ka man lang inaalala. Hay nako Gwen, maupo ka na at kakain na tayo. Huwag na nating pag-usapan si Raymond at baka ma-high blood ka pa. Pabirong wika ni Ana. Mag-aalas 9 na nang dumating si Raymond. Nakangiti niyang binati si Gwen at Arnold. Raymond, sana mas maaga kang umuwi. Ang tagal nating hindi nagkita. Oo nga, birthday ni Ana ngayon. Wala ka bang dalang regalo? Wika ni Gwen nang makitang wala man lang kadala-dala si Raymond. Buti nakapunta kayo. Madaming trabaho sa opisina ngayon at alam kong naiintindihan naman yun ng asawa ko. Sa katunayan,
Bala ko talagang bumili ng bulaklak kaso nawala na sa isip ko dahil sa pagmamadaling umuwi. Happy birthday, Ana. Wika nito bago may dinukot na maliit na kahon mula sa bulsa. Salamat, Raymond. Hikaw ang laman noon. Taon-taon ay alahas ang regalo ng kanyang asawa, kaya hindi na nagulat si Ana sa regalo nito. Masaya silang nagkwentuhan, pero ilang beses na tumayo si Raymond upang sagutin ang mga tawag sa kanyang cellphone. Bandang alas 10 ay nagpaalam na si Gwen at Arnold at muli nabalot ng katahimikan ang malaking bahay. Habang nililinis ni Ana ang mesa, si Raymond naman ay abala pa rin sa cellphone. Raymond, kahit nandito ka sa bahay, parang nasa malayo ka rin. Ana, ano na naman bang problema? Kita mo naman, nagtatrabaho ako. Oo, lagi naman. Wika ni Ana bago pumasok sa kwarto. Gusto niyang umiyak. Paano ba naman, kahit mayroon siyang asawa ay parang mag-isa pa rin siya sa buhay. Mula noong pumanaw ang kanyang ama ay muling nag-asawa ang kanyang ina. Hindi niya naman akasundo ang naging asawa nito. Mabuti na lamang at nakilala niya si Gwen at Arnold na palaging nandyan para siya ay damayan. Naisip niyang tama si Gwen. Kailangan niyang magtrabaho para kahit papaano ay magkaroon siya ng sariling pera at bagong kakilala. Kinaumagahan, nang magising si Ana ay wala sa tabi niya si Raymond. Masama ang kutob niya at hinala niya ay mayroong hindi magandang nangyayari. Pagsilip niya sa kabilang kwarto ay naroon ito at tulog na tulog pa rin. Napagpasyahan niyang magluto ng almusal at sakto naman, maya-maya ay bumaba na si Raymond. Ipinagtimpla niya ito ng kape katulad ng dati. Napansin ko parang iba yatang ikinikilos mo ngayon. Bakit sa kabilang kwarto ka natulog? Iniiwasan mo ba ako? Raymond, anong problema? Sa opisina ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Tuloy-tuloy na tanong ni Ana. Tama ka, Ana. Mayroon akong problema. At sa katunayan ay gusto na rin kitang makausap. Alam ko na hindi ka papayag pero magbabaka sakali pa rin ako. Na-inlove ako sa ibang babae at buntis na siya ngayon. Magkakaanak kami. Mahinahong wika ni Raymond. Gano'n na kayo katagal magkarelasyon? Mahalaga pa ba yun? Kahapon ko lang nalaman na buntis pala siya. Salamat dahil hindi mo sinira ang birthday ko. Naluluhang wika ni Ana. Kahit ang totoo ay gusto niya nang sumigaw at magwala ay pinilit niyang maging kalmado. Ana, maghiwalay tayo ng maayos. Huwag na nating palakihin pang issue na to. Raymond, okay ka lang? Ganun na lang yun? Ni hindi mo naisip yung nararamdaman ko? Bakit, Ana? Inisip mo ba yung nararamdaman ko? 40 taong gulang na tayo at wala pa ring anak. Yung mga kaibigan at katrabaho ko may mga anak na at anong meron tayo? Wala, di ba? Bakit ako ang sinisisi mo kung bakit hindi tayo magkaanak? Nakita mo naman ang lahat ng effort ko. Nagpakonsulta na ako sa maraming doktor at wala naman silang nakikitang problema. Ana, alam mo sa panahon ngayon, normal nang maghiwalay. Makaka-move on ka din. Ako, masaya na ako sa buhay, lalo na't nalaman ko na magkakaanak ako. Mamaya pag uwi ko, pag-usapan natin ang tungkol sa divorce. Wika ni Raymond bago umalis ng bahay. At ang una niyang ginawa ay pumunta sa bahay ng kabet na si Ellen. Ipapaalam niya rito na ipinagtapat niya na kay Ana ang lahat at hindi magtatagal ay maghihiwalay na sila. Balak niya ring gawing legal ang relasyon nila ni Ellen. Nagrenta siya ng apartment para dito. Pero nagulat siya pagpasok sa loob dahil inilalagay ni Ellen ang mga gamit sa maleta. Anong nangyayari dito? May pupuntahan ka ba? Raymond, kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi ka naman sumasagot. Kaya heto, ako nang nag-impake. Naisip ko, ngayon ang tamang panahon para tumira tayo sa malaking bahay kung saan nakatira yung asawa mo. Pero Ellen, wala siyang pupuntahan. Bala kong bumili ng bagong apartment para sa kanya. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Paano naman kami ng magiging anak mo? Magtitiis pa rin kami sa masikip na apartment habang siya ay mag-isa dun sa malaking bahay? O sige na, gagawan ko ng paraan. Huwag ka nang malungkot, baka makaapekto yan sa bata. Wika ni Raymond habang hinahaplos ang tiyan ni Ellen.
Hindi pa rin makapaniwala si Ana sa mga nangyayari. Ipinagdarasal niya na sana pinaprank lang siya ni Raymond. Kaya naman, noong tumawag ito ay agad niyang sinagot. Pero lalo siyang nagulat sa sinabi nito. Ana, may nahanap na akong apartment para sa'yo. Kailangan mo na lang i-check. Isisend ko ang address para makalipat ka na. Hindi na nakapagsalita pa si Ana dahil ibinaba na nito kaagad ang tawag. Lalo pa siyang napahagulgol ng iyak. Parang wala lang kay Raymond ang pinagsamahan nila ng maraming taon. Magkasama pa silang dalawa ng bilhin ng bahay na iyon. Ang bahay kung saan sila bumuo ng mga pangarap. Pero sinira nito ng ganoon na lang. Kinagabihan, pagdating ni Raymond ay agad silang nag-usap. Raymond, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Akala ko ba gusto mong maghiwalay tayo ng maayos at walang samaan ng loob? Hindi naman kita pinipigilan na pumunta sa kabit mo. Ana, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi kita pinipigilan na makasama yung kabit mo. Pero yung apartment na gusto mong lipatan ko, bakit hindi na lang kayong tumira doon? Bahay natin ito at hindi ako aalis dito. Pero kung hindi ka papayag, benta na lang natin tong bahay. Tapos hatiin natin yung pera para maging patas naman. Pero Ana, ang bahay na ito ay hindi natin pwedeng ibenta. Kung naaalala mo, nakapangalan sa nanay ko ang titulo ng bahay na ito at hulugan pa rin hanggang ngayon. Kaya pala. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit noon gustong-gusto mong ipangalan ito sa nanay mo. Baka nakakalimutan mo, Raymond. Ibinenta ko ang sarili kong apartment noon para dagdagan ng pang-down payment sa bahay na ito. Kaya nga humanap ako ng apartment para sa'yo. Subukan mong tingnan tapos kung okay ka, tsaka na lang tayo ulit mag-usap. Sige, dito kayo tumira ng kabit mo. Pero tandaan mo, malaki ang kasalanan mo sa akin sa lahat-lahat ng sakit na ibinigay mo. Kinabukasan, maagang umalis si Ana upang tingnan ang apartment na nahanap ni Raymond. Habang nasa biyahe ay naalala niya na naman kung gaano sila kasaya noon. Mahal na mahal niya ito, kaya kahit ang sarili niyang career ay isinakripisyo niya upang masuportahan ito. Tuwing may project si Raymond ay tinutulungan niya sa planning, design at ideas. Hindi niya lubos na maunawaan na ganoon na lang siya kabilis papalitan ng asawa. Oo nga't hindi sila magkaanak pero sa loob ng maraming taon ay bumisita siya sa magagaling na doktor. Uminom ng mga gamot at hindi mabilang na mga injections ang tiniis niya para magkaanak. Pero ayon sa doktor ay wala naman siyang diferensya. Hindi naman direktahang sinisisi ni Raymond ang asawa pero sigurado siya na si Ana ang may problema. Nasa ikalimang palapag ng gusali ang apartment ni Ana. May kalakihan iyon at komportable naman. Napagpasyahan niyang doon na tumira, kaya kinagabihan ay sinimulan niya ng iimpake ang mga gamit. Hindi umuwi si Raymond, kaya inisip niyang bukas na umaga na lang siya aalis para naman makapagpaalam sila ng maayos sa isa't isa. Bandang 8:00 ng umaga, pagdating ni Raymond ay kasama na nito ang isang babae na nasa 20 anyos lang at baka mapagkamalan pa silang magtatay. Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba umalis na siya? Mataray na wika ng kabit. Naiinis man ay kalmadong nagsalita si Ana. Nandito pa rin ako sa aking pamamahay. At para malaman mo, ako pa rin ang legal na asawa ni Raymond. At kung ikaw ang tatanungin kung bakit ka nandito, iyon ay dahil wala kang hiya at walang konsensya. San ba nanggaling ang mga makakate at nakakadiring nilalang na tulad mo? Raymond, di ba sabi ko sa'yo, huwag mong dadalhin yung kabit mo rito hanggat nandito pa ako? Hindi ko siya kabit. Siya ang nanay ng aming magiging anak. At huwag ka na rin gumawa ng gulo dahil wala rin namang mangyayari. Akala ko ba nag-usap na tayo na nasa modernong panahon na tayo ngayon? Tama ka, Raymond. Napaka-modern ng panahon ngayon. Hindi ka talaga marunong kumilatis ng tao. Tingnan mo nga yung noon ng babaeng yan. Nababasa ko ang mga salitang, naghahanap ako ng sugar daddy. Hindi nakasagot si Raymond, habang sa Ellen naman ay panay ang irap habang nakahawak sa tiyan na noon ay flat na flat pa naman. Ano nga ulit ang pangalan ng kabit mo, Raymond? Grabe, natural sa kanyang pagiging actress. Sigurado ako na maraming sorpresa naghihintay sa buhay mo at ito pa lang ang simula ng lahat. Tumatawang wika ni Ana.
bago naglakad papalabas ng gate. Tahimik na pinagmasdan ni Raymond ang asawa. Nalulungkot siya sa mga nangyari. Gusto niyang pigilan si Ana, pero papaano naman ang babaeng nabuntis niya? Raymond, sumasakit na naman ang puson ko. Tawag ni Ellen. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang ma-stress. Maupo ka dyan at ipagluluto kita ng pagkain. Masakit para kay Ana na makita ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Mabuti na lamang at dumating agad ang taxi, kaya doon niya naibuhos ang lahat ng emosyon. Ma'am, okay lang ba kayo? Baka may maitutulong ako. Nag-aalalang tanong ng taxi driver. Pasensya na, hindi ko lang mapigilang mapaiyak. Yung asawa ko kasi, inuwi sa bahay yung babaeng nabuntis niya. Naku ma'am, ang masasabi ko lang ay nagkamali ang asawa ninyo. Sa ganda mong yan ay nakuha ka pang ipagpalit sa iba? Anong maganda 40 na ako at di hamak na mas bata yung ipinalit niya sa akin. 40 ka pa lang ma'am at masasabi kong yan ang tamang edad para magmahal at mamuhay ng masaya. At yung mga kabataan ngayon, marami sa kanila, puro ganda lang. Ako, 67 na ako at maniwala ka, maraming lalaki pang magkakagusto sa'yo. At kapag nangyari yon, baka balikan ka ng asawa mo. Siguro, may isip mo ngayon na katapusan na ng mundo. Pero darating ang araw na tatawanan mo na lang ang araw na ito. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Ana dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Nagkwentuhan pa sila hanggang marating niya ang apartment. Sa unang buwan ay nag-adjust pa rin si Ana sa bagong buhay. Kahit papaano ay hindi niya ramdam ang pag-iisa dahil palagi niyang nakakausap si Gwen at si Arnold. Nagsimula na rin siyang magtrabaho sa kumpanya ng mag-asawa nang sa gayon ay mas mabilis siyang makaka-move on. Isang gabi, late nang umuwi si Ana dahil sa dami ng tinatapos na trabaho. Mayroon silang project na dapat tapusin dahil kailangan nilang mag-present sa kliyente kinabukasan. Sa kanya inassign ni Arnold ang project na iyon upang mapatunayan sa ibang empleyado na karapat-dapat talaga siya sa kumpanya. Marami kasi ang nagsasabi na kaya siya nakapagtrabaho doon ay kaibigan niya, ang CEO. Bandang 11:00 na nang lumabas siya ng opisina. Umaambon pala, wala akong dalang payong. Wika ni Ana bago isinaklob ang jacket sa kanyang ulo. May kalayuan ng pedestrian lane kaya basta na lang siyang tumawid. Total ay wala namang halos dumadaan na sasakyan. Pero habang nasa kalagitnaan na siya ng kalsada, ay biglang bumusina at pumreno ang isang kotse. Nakita niyang bumaba ang driver pero dahil nakakasilaw ang ilaw ng kotse ay hindi niya makita kung sino iyon. Mahirap talagang baguhin ang nakasanayan. Tingnan mo nga naman, gusto mo na ba talagang magpakamatay? Parang nang-aasar na tinig ng lalaki. Ang sakit ng tuhod ko, di mo ba ako tutulungan? May importanteng meeting pa naman ako bukas. Halika na, ihahatid na kita pa uwi. Wika ni Mateo. Sabi ko na nga ba, tama ako. Nakangiting wika ni Ana. Ilang buwan na mula nung muntik kitang masagasaan, pero natatandaan ko pa rin kung saan ka ihahatid. Marami nang nagbago sa buhay ko, Mateo. Iba na yung address ko ngayon. Alam mo ba yung bagong building pagkalagpas ng tulay? Oo, alam ko yon. Akalain mo, magkapit-bahay na tayo? Bakit ka nga pala lumipat ng apartment samantalang kami ng anak ko nangangarap magkaroon ng sariling bahay? Nagkahiwalay kami ng asawa ko kasi nakahanap siya ng mas bata at magkakaanak na sila. Sila na yung nakatira sa bahay ngayon. Nandito na pala tayo. Diyan lang ako sa kabilang kalsada nakatira. Sana magkita tayo ulit. Nakangiting wika ni Mateo. Oo, at sana sa ibang pagkakataon naman. Salamat ulit. Kinaumagahan, pagdilat ng mga mata ni Ana ay laking gulat niya nang mapatingin sa orasan. Dali-dali siyang bumangon at wala pang 10 minuto ay tapos na siyang maligo at magbihis. Hindi siya pwedeng malate dahil importante ang meeting na iyon. Habang naghihintay ng taxi ay narinig niya ang familiar na boses mula sa humintong sasakyan. Mateo, pwede mo ba akong tulungan? May mahalagang meeting ako ngayon at baka malate ako. O sige, sakay na. Ay naku, kung alam mo lang, ilang gabi na akong puyat para lang matapos ang project na to. Sabi ng boss ko, talagang may pagkamaarte at mitikuloso yung kliyente.
Iniisip ko nga kung paano makukumbinsi yung kliyente para kami ang piliin niya sa project. Nako, kung ako yung kliyente, hindi kita tatanggihan. Siya nga pala, pareho tayo. Nagmamadali rin ako para sa meeting. Pagkarating sa parking lot ay agad bumaba si Ana. Napangiti lamang si Mateo bago pumasok sa parehong opisina. Grabe ka, Ana. Nakita ko yung plano na iniwan mo sa mesa ko. Ang galing. Nakaka-proud dahil hindi ako nagkamali sa'yo. So, paano? Ikaw na ang bahalang mag-explain sa client? Wika ni Arnold. Sige, ako nang bahala. Kinakabahan si Ana pero nawala ang lahat ng iyon nang pumasok ang kliyente. Mateo, anong ginagawa mo dito? Ana, ako ba yung tinutukoy mong maarte at metikulosong kliyente na naging dahilan para mapuyat ka ng ilang gabi? Nakangiting wika nito. Mr. Gonzales, magkakilala pala kayo? Oo, magkaibigan kami at magkapit-bahay. Kaya paano ko naman matatanggihan ang proposal niya? Ana, nagustuhan ko ang proposal mo at kung pwede ay gusto kong sumama ka sa mismong site kung saan itatayo ang bahay. Available naman ako bukas, Mateo. Nakangiting wika ni Ana. Mula noon, napadalas ang kanilang pagkikita upang pag-usapan ang mga detalye sa itatayong bahay. Isang araw, late dumating si Mateo. Medyo dismayado si Ana dahil marami pa siyang dapat na asikasuhin sa opisina. Mateo, magkakalahating oras akong naghihintay sa'yo. Akala ko, di na tayo matutuloy. Pasensya ka na, Ana. Late na akong nagising. May sakit ang anak ko at hindi ko naman maiwan hanggat wala yung yaya. Stay out yung kasambahay namin kaya kaming dalawa lang ni Dahlia ang naiiwan sa gabi. Ang totoo niyan, naka-day off yung yaya niya ngayon pero pinakiusapan ko kahit isang oras para masipot kita at para na rin bumili ng gamot. Sige, Mateo, walang problema. Eto nga palang cellphone number ko, tawagan mo ako kung mayroon kang kailangan. Baka sakaling matulungan kita. Tsaka, ano nga palang apartment number mo? Tamang-tama, mag-grocery ako ngayon. 5 taong gulang pa lamang si Dahlia. Ipinanganak itong malusog pero makaraan ng ilang buwan ay nakitaan siya ng problema sa puso na agad namang inoperahan ng mga doktor. Hindi naman mayaman si Mateo pero masipag at madiskarte sa buhay kaya kahit papaano ay nakakaipon. Mateo, kung hindi mo mamasamain ay pwede ko bang malaman kung anong trabaho mo? Kung ako ang nasa kalagayan mo ay parang napakahirap lalo na't wala kang asawa. Tama ka, mahirap talaga. Ako na ang nanay, ako pang tatay. Mayroon naman akong kasambahay na nag-aalaga sa kanya maghapon habang ako ay nasa trabaho. Mayroon akong talyer at ilang maliliit na negosyo. Yung tatay ko ay isang negosyante at binigyan niya ako ng malaking halaga noon bilang puhunan na ginamit ko naman yon at heto nga, makakapagpatayo na ako ng dream house namin ni Dahlia. O anak, gising ka na pala. Kumustang pakiramdam mo? Halika rito, ipapakilala ko sa iyo si Ana. Nakatira siya malapit lang dito sa apartment natin. Hello Dahlia, ang cute mo pala. Kayo rin po, maganda. Wika naman ng bata. Mula noon ay palagi nang bumibisita si Ana upang kumustahin ang batang babae. Madalas ay inaayos niya ang buhok nito at tinutulungan na rin gumawa ng mga takdang aralin. Sa paglipas ng mga buwan ay lalong napalapit ang loob ni Ana at Mateo sa isa't isa. Mas napapadalas ang kanilang pagkikita lalo na noong sinimulan ng itayo ang dream house ng mag-ama. Isang umaga, pagdating ni Ana sa opisina ay napansin niyang kakaiba ang ikinikilos ni Arnold. Ipinagtimpla niya muna ito ng kape bago kumatok sa pinto. Good morning Arnold, ipinagtimpla kita ng kape. Napansin ko, mukhang iba ang mood mo ngayon. May problema ba? Ana, naaalala mo ba? Pinautang ako ni Raymond ng pera noon. Ngayon, sinisingil niya ako. At sa tingin ko ay may problema siya sa negosyo. Nanganak na raw si Ellen. Lalaki yung sanggol. At sabi ni Raymond, gusto niyang makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Mas maaga kaysa sa napag-usapan namin. Hindi lang yon. Pinapasabi niya rin sa'yo na ikaw na raw ang magtuloy sa pagbabayad ng apartment na tinitirahan mo. May sarili na daw siyang pamilya kaya hindi niya na mababayaran. Huwag kang mag-alala Arnold, okay lang ako.
Hindi naman ako nag-e-expect ng kahit na ano mula kay Raymond. Nagulat lang ako nang malamang hulugan pa pala yung apartment. Sabi niya kasi, siya na raw ang bahala. Ako rin Ana, kahit ako'y nagulat. Babayaran ko ang utang ko sa kanya bago matapos ang linggong ito. Ang hindi ko lang maintindihan, paano niya nagawa ang ganitong bagay sa'yo? Ang tagal niyong magkasama. Nagawa mo ngang ibenta ang sarili mong apartment para mabayaran ng down payment sa bahay niya. Tapos, kabit ang pinapatira niya. Alam mo Ana, gustong gusto ko siyang sapakin sa muka. Alam mo bang sabi niya, hindi raw siya makikipagkita dahil marami siyang ginagawa, kaya ilagay ko na lang yung pera sa bank account niya. Arnold, kumalma ka. Okay lang ako. Okay naman ang sweldo ko rito sa kumpanya kaya mababayaran ko ang apartment na yon. Matagal nang gustong magkaanak ni Raymond at bilang isang magulang, siguro iniisip niyang kinabukasan ng bata. Ikaw talaga Ana, sa kabila ng ginawa niya sa'yo, naawa ka pa sa bugok na yon. Nandito lang kami lagi ni Gwen para sa'yo. Salamat sa lahat ng effort mo dito sa kumpanya at sa mga project. Nakikita kong ibinibigay mo ang best mo at dahil dyan, tataasan ko ang sahod mo. Salamat Arnold. Pwede bang umuwi ako ng maaga? Birthday ko ngayon at kakain sana kami ni Mateo sa labas. Wow, salamat naman at nagkakamabutihan kayo ni Mateo. Alam mo, mabuti siyang tao at nakikita kong pareho kayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Sasabihin ko na lang kay Gwen na bukas na lang tayo magsiselebrate ng birthday mo. Sige, salamat. Naku, kung hindi dahil sa inyo ni Gwen, baka nasiraan na ako ng ulo. Mabilis na lumipas ang isang taon. Habang nakatayo sa terrace ng bagong gawang bahay, nakangiting hinihimas ni Ana ang namimilog na tiyan. Mula roon ay natatanaw niya si Mateo at si Arnold. May kaunti pa kaming aayusin sa second floor bago tuluyang makalipat dito. Pero siguro ilang linggo na lang ay tapos na lahat, wika ni Arnold. Okay lang yon, napagkasunduan namin ni Ana na doon muna kami titira sa apartment hanggang makapanganak siya. Salamat sa inyo ni Gwen, hindi ko akalain na magiging masaya ako ulit kasama si Ana. Pati si Dahlia natutuwa dahil mayroon na siyang kinikilalang ina. Ano ka ba Mateo? Asawa ka na ni Ana at parte ka na ng pamilya. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi. Masaya ako para sa inyo, lalo na't nakikita ko kung gaano kasaya si Ana. 6 na buwan na ang nakakaraan mula nang maikasal si Ana at Mateo at sa loob ng panahon na iyon ay naging masaya ang kanilang pagsasama, lalo na nang siya ay mabuntis. Napaka-supportive ni Mateo at talagang mahal siya nito. Gwen, may check-up ako bukas. Pwede bang samahan mo muna ako? May aasikasuhin si Mateo sa talyer. Parating kasing mga deliveries. Sige, walang problema. Pagkahatid ko sa mga bata ay susunduin kita. Ayon sa doktor, maayos naman ang development ng sanggol sa kanyang sinapupunan. May ilang gamot at vitamins na inireseta at maliban doon ay okay naman ang lahat. Gwen, daan muna tayo sa mall. Bibili sana ako ng ilang gamit ng baby. Tsaka ibibili ko rin ng laruan si Dahlia. Sige, mauna ka na sa loob at magpapark lang ako. Kita na lang tayo sa department store baby section. Pagpasok pa lang ni Ana sa mall ay nagulat siya nang makita si Raymond. Halatang nagulat rin ito, lalo na nang mapatingin sa kanyang tiyan. Ana, kumusta ka na? Salamat naman at mukhang masaya ka na ngayon. Raymond, okay naman ako. Balita ko'y lalaki ang anak ninyo. Congratulations. Mauna na ako ha. Nakangiting wika ni Ana bago dire-diretsyong naglakad. Wala nang nagawa pa si Raymond kung hindi pagmasdan ang dating asawa. Pagka-uwi niya ng bahay ay naabutan niya si Ellen sa sala. Abala ito sa pagsa-cellphone. Ellen, nagluto ka na ba ng hapunan? Raymond, di ba sabi ko sa'yo mag-transfer ka ng pera sa account ko? Nakalimutan mo ba? Naiinis na tanong nito. Ellen, napapansin ko. Iba yata ang ikinikilos mo ngayon. Paano ba naman? Lagi mo nakakalimutan yung mga request ko sa'yo. Mukhang hindi naman request ang ginagawa mo kundi nagde-demand ka na. Sabi ko naman sa'yo may mga problema ako sa opisina kaya dapat magtipid. Raymond naman, kailangan ko bumili ng mga bagong damit. Anong gusto mo? Matulad ako sa dati mong asawa na parang alipin dito sa bahay? Pwede ba Ellen tumigil ka na? Malayong malayo kayo ni Ana.
At kung hindi dahil sa anak natin, hindi na itinuloy pa ni Raymond ang sasabihin. Agad nagtungo sa kusina si Ellen para magluto ng hapunan. Habang nakikipaglaro si Raymond sa kanyang anak, ay nagulat siya sa sinabi nito. Kumain daw siya ng ice cream at naglaro kasama si Tito Miguel. Ellen, umalis ba kayo kanina? Hindi kami umalis, dito lang kami sa bahay maghapon. Nababagot na nga ako dito. Mula noon ay nagkaroon ng hinala si Raymond kay Ellen, pero wala naman siyang ebidensya para makumpirma na may iba nga itong lalaki. May mga pagkakataon rin na sumasagi sa isip niya si Ana. Masaya na ito sa piling ng ibang lalaki at higit sa lahat ay buntis na ito. Isang araw, maagang nagpaalam si Raymond na pupunta sa meeting. Nagpadala ako ng pera sa account mo para makapag-shopping ka na. Salamat Raymond, I love you. Magluluto ako ng masarap mamaya. Abot tengang ngiti ni Ellen. Sa halip na pumunta ng opisina ay napagpasyahan ni Raymond na sundan si Ellen kung talaga bang magsha-shopping ito. Laking gulat niya nang lumiko ang kotse nito sa isang residential area at mula roon ay lumabas ang isang lalaki. Agad niyang hinalikan si Ellen at matapos noon ay binuhat ang bata. Gusto nang sugurin ni Raymond ang lalaki pero pinakalma niya ang sarili dahil kung bababa siya ay baka mapatay niya ito. Ganito pala ang nararamdaman ni Ana noong lokohin ko siya. Bulong niya sa sarili. Nakarinig si Ana ng sunod-sunod na katok sa pinto ng apartment. Wala naman siyang inaasahan na bisita noong araw na iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Raymond. Anong ginagawa mo dito? Ana, mag-usap tayo. Nagkamali ako. Sana patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Pwede tayong magsimula ulit. Raymond, nasisiraan ka na ba ng ulo? Iba ng buhay ko ngayon. Mayroon na akong asawa at magkakaanak na kami. Diba sabi mo noon masaya ka dahil magkakaanak na kayo ni Ellen? Hindi na kita mahal at matagal na rin kitang napatawad kung yun ang inaalala mo. Mali ako nang hiniwalayan kita. Simula pa lang ay pera na talagang habol sa akin ni Ellen at yung bata, hindi ako ang tatay niya. Nagpa-DNA test ako at hindi kami nag-match. At ang masakit pa roon, sa tuwing nasa trabaho ako ay nakikipagkita siya sa lalaki niya, sa tunay na ama ng bata. At yung perang ibinibigay ko sa kanya, ginagamit niya para suportahan yung lalaki. Mag-isa na lang ako ngayon. Ana, sana bumalik ka na sa bahay natin. Masaya naman tayo noon. At huwag kang mag-alala, mamahalin ko ang magiging anak mo kahit hindi ako ang ama. Ngayon, alam ko ng pakiramdam ng pagtaksilan. Nagmamakaawang wika ni Raymond. Raymond, noong panahon na mag-asawa pa tayo ay naging tapat ako sa'yo. Pero sinira mo ang lahat ng iyon. Hindi rin ako ang problema kung bakit hindi tayo nagkaanak. At lahat na nangyayari sa'yo ay deserve mo naman. Nakarama ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. At huwag ka nang babalik pa dito. Noong mga sandaling iyon ay naririnig pala ni Mateo ang lahat. Kalalabas niya lang galing sa banyo. Ana, may karapatan ako sa apartment na to dahil halos kalahati ang binayaran ko. Raymond, tama na. Umalis ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wika ni Ana bago tuluyang isinara ang pinto. Napaluhan na lamang si Raymond. Noon niya lamang napagtanto ang malaking pagkakamali na nagawa niya. Ana, okay ka lang ba? Oo naman Mateo. Kayo ang pamilya ko at kahit kailan ay hindi ko kayo iiwan. Nang isilang ni Ana ang sanggol na lalaki ay tumira sila sa bagong bahay. Napagpasyahan niya ring ibenta na lamang ang apartment sa pangamba na muling pumunta doon si Raymond. Makalipas ang 3 taon, napakasaya ni Ana. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay. Hindi niya lubos akalain na sa dami ng pinagdaanan niya noon ay heto siya ngayon, may asawa at mga anak na. Sino ba naman ang mag-aakala na sa edad na 40 ay doon niya pa lamang mararanasan ang tunay na kasiyahan kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tama ang sinabi ng taxi driver noon. Darating ang araw na tatawanan niya na lamang ang ginawang panloloko ni Raymond sa kanya.
Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.